Parang Podcast Episode 3. Nung narinig ko yan, oh. Masakit nga pala tong trip na to. Game na ba talaga? Bilis 4 years ago, nung huli kong ginawa to. Halos kalahating dekada ko na nung huling ginawa ko to. Halos 5 years ago. Maaalala ko yung sakit. Pero hindi, may enjoy ko yun sa bandang Bandang huli. Okay lang. Magaan ang kamay mo tol Unang hagod pa lang Okay, kaya. Ganda. Unang linya pa lang, okay na. Sama ko nga pala ano pangalan ng tattoo? Ano ba tol? Fatline? Fatline? Fatlines? Spotline. Fatline. Fatline. Tama. Actually, ano yan eh. T-shirt. Nagtayo kasi ako ng clothing. Okay. Yun talaga yung ano nun. Yun yung title ng clothing mo? Oo, yun talaga yung start nung venture ko magsimula mag-business. Bale parang nasimulan siya sa photoshop, parang ganun. Hindi, sa clothing. Clothing, di ba kailangan i-photoshop muna sa umpisa yun, pre? Nakisulo na lang ako kay Miguel. Gawa mo ako ng gantong design. Mag-ano ako ng clothing. Okay. Siya muna ang bahala sa digital. Tapos, Hindi. Yung pinakaunang print ko, baga sige, kasi busy din naman siya eh. Baga sige, gagawa kita. Ganyan. Nagawa niya naman ako. Ito, suit ko. oo nga, no? Fatline. Bilagay niyan, maganda yan. Fatline. Ito siguro yung podcast na hindi ako masyado makapagsalita. Kasi medyo may mga iba tayong iniinda. Kasama ko, ano ba tunay yung pangalan? Laki kasi tawag namin sa kanya, Lux. Tawag namin Pwede sa naman kanya. dyan. John Fatline ang kanyang branding pagdating sa tattooing. Ramdam na ramdam mo. Hello! Tol, kamusta? Podcast kami, tol. Naka-record kami ng podcast, tol. Galing nagmotor ka? Oo. Nakauwi ko lang eh. Tamang tattooans kami ngayon dito. Dragon niya. Dragon Man. Ang gagawin mo, boy? Pumasok. Papakita na lang yung socials niya dito, yung mga pwede nyo i-follow. Tatag ko dyan, nandyan sa description, nasa comment. Makikita nyo lahat ng kailangan nyo i-follow para makapagpataturin kayo ng malupitan. Tsaka sobrang organized at sobrang malinis yung pagkakalatag. Damang-dama na. Ngayon, meron tayong dahil tattoo artist ang kasama naman natin ngayon, meron tayong mga tanong para kay Jan, no? Yan na lang. Dyan na lang. Or better laki. Para Laki masanay ka. Lax pa rin. Bale, meron naman 3 tanong sa'yo dito. Okay. Sobrang simple lang na ito. Mm. Dahil nakwento mo sa akin na this year ka lang nag-start, 2026 ka lang nag-start, pagdating sa tattooing. Pero yung fatline na nakwento mo kanina, Ano yan? gaano katagal yung, kailan nagsimula yung fatline? Last year around March ko siya pinablish. Tapos, ito yung pinaka-first design niya. Ilang pieces ang ginawa mo niyan? Unang Nasa batch niya? 70. 70 ang unang batch niya, no? Okay din 70. Dati sa clothing namin, 50. Oo, 50. Medyo sumasarap na, medyo sumasakit na siya. Medyo hindi ko siya na-market ng ayos. Kaya natenggalan din. Di, okay lang yan. Baka talagang naisip mo yun para sa pangalan muna, tapos sa tattooing siya. Yun Sa yan. tattoo mo ngayon, ang dami di ba? Ngayon kasi dapat, may nakaschedule talaga sa kanya. Ako, nakaschedule ako sa kanya, next weekend pa. Tapos chinat niya ako, malakas ulan eh. Bagyo ngayon eh. Malakas ulan eh. Chinat niya ako, sakto kakagising ko lang. Sige. Punta ako dyan. Tapos ngayon ko nagsisinkin sana, masakit nga pala yung trip na to. Paano ko gagawin to habang nagpa-podcast? Pero, gets nyo naman yung pinagdadaanan na gusto kong mag-podcast habang nagtatato. Kasi ganun din naman. Pwede mo rin naman makakwentuhan yung tattoo artist mo eh. Huwag lang siya madidistract masyado, di ba? Yun lang naman ang dun eh.
Tsaka huwag kang malikot kahit nagsasalita. Malikot ba ako? Sakto lang. Oo. Hindi Diba? naman nakakaabala. Yun lang ang inaalala ko dyan. Huwag lang ako maging malikot habang nagsasalita. Tapos, yung postura ko, hindi tayo formalan ngayon kasi may iniinda tayong sakit. Mga postura, bawal din pala tayo tumawa masyado dito, no? Magbabibrate yung katawan pala pag tumawa. Sagutin na lang natin tong mga to. Unang tanong, Sige. paano ka nagsimula sa tattooing this year? Actually, may tropa lang din na, ayaw niya na daw magtuto eh. Kasi seaman siya, so hindi niya natututurukan talaga. So, nung baba niya nitong last year, niya, sinong gustong, ibibigay niya na nga daw yung machine. Para daw, pagbababa na lang siya, may magtatato na rin sa kanya. Okay. Parang ang ginawa niya eh. Sa'yo muna itong mga equipments ko. Magpagaling ka, Hindi, tapos pero- tatuan mo ako. Pero bigay niya naman na. Talagang quit na siya, ayaw niya na din daw talaga magtato. So, mga around November niya nabigay sa akin yung machine. Nakuha ko mga ganun na. Parang nung una niyang kwento yun, medyo undecided pa ako kasi baka hindi ko nga matutukan, ganyan. Yung mga bandang November, sabi ko, sige. November 2025, no? Sabi ko, sige nga, akin na nga yan. Ayong ganun. Tapos, kinompleto ko yung, may mga gamit naman na, kompleto naman, may ink, ito nga yung machine, meron na. Tapos, mga January, kinompleto ko na yung mga ibang sabi ko mag-fake skin nga muna ako. So, doon ako nag-aaral. Practice muna. Mga isang buwan din yun. Nakita ko yun yung mga gawa mo sa fake skin. Iniisip ko nung nag-fake skin ka na yun, kala ko magaling ka na. Kala ko nagtatato ka na dati. Tinigil mo Hindi lang, pa. tapos binalikan mo. First ko yun sa fake skin, unang gamit ko lang din ng machine din. Tapos, natuto lang din ako sa kakanood Sa tao. sa ano. Kaka-scroll down, no? Tas- Yung algorithm mo ngayon, bale, puro ganun ang Puro makikita. ganun na. Para yung social media ko, more on learning. Kung baga ginagamit mo ang social media para mas ma-master pa yung craft na to. Magaling. Tapos, yun nga, February ata ako ng around first week. Nagtattoo na ako sa balat. Kasi kilala mo naman si Master, di ba si Master? Si Prix. Si Flix meron dito sa akin. Okay. Tsaka meron kaming schedule mga December siguro. Kasi yun nga yung pinapost niya, uwi siya eh. Mga ganun. Ganda nga ng trip niya eh, uuwi lang ng Pinas. Shoutout sa'yo, Flix. Shoutout Master Prix. Ayun nga, nagko-comment siya sa mga maidi ko. Tapos siya yun din yung nagsasabi, sige, baon mo lang, ganyan. Tapos, yun nga, mga bandang February, sabi niya, testing mo na sa balat. Tapos, antayin mo mag-heal, tapos tingnan mo yung mga naging error mo doon. Sabi niya. Parang i-criticize mo yung sarili mo, no? So, mga February, nag-start na akong tumira sa balat, tumesting. Kay Clark ko na unang naitato. Yung nagtatato sa akin, February siya. Ayun pala yung next question ko dito eh. Ano yung unang nagtulak sa'yo na subukan siya? Kaya lang, bago yan. Ngayon ko lang nalaman, akala ko nagtatato na siya dati. Tapos nakita ko kasi yung mga ginagawa niya, recently kasi sobrang dami niyang post, sobrang dami niyang upload na parang every week mga 2-3 yung nakikita ko na tinatatuan niya. So inisip ko, just ang gaganda, okay, malinis yung pagkakagawa. So inisip ko, sige, patato ko sa kanya. Ngayon ko lang nalalaman na tinatatuan niya na ako. Nung nagsimula pala siya, unang-unang beses siya nagtattoo sa balat, February lang, anong buwan pa lang ngayon? July. Tapos ito pa yon, di ba February, nag-start nga ako magtattoo na sa balat. Si Clark yung unang tinatuan, si Daga. Tapos, mga bandang April, March na injury naman ako sa basketball. Anong na-injure sa'yo? Anong parte ng katawan? Lalaki. Putik yan pa pang grip. Kailan yun? March? March. Umurong yan. Ito na lang yung kita yung Sobrang dami naman nangyari dun sa ano mo. Inisip ko pareho lang tayo na February ako nagsimula kasi sa day job ko eh. Tapos siya February lang din siya nagsimula magtattoo ng balat. Tapos ngayon ang dami niyang post na nakikita ko na okay. Na-injure pa. Ang dami nangyari naman dun sa ano na yun. Isang buwan ako na Wala kang ginawa ng isang buwan? hindi kaya nung hindi ko kaya mag-grip. Walang grip eh. Pero tingin ko, tangina yung isang buwan na yun, yun yung yun yung nanggigil ka na ng gustong gusto mo magtato.
lagi ka nakakita sa newsfeed mo nang tinatatuan Oo. ng mga design, tapos gigil na gigil ka siguro nun kasi gusto ko na magtato. May yun. Kaya pala June, sobrang dami mong upload. Ang dami mong tinatuan ng June kasi gigil ka pala nun. Kasi yun, pagkabalik ko, April, nandyan yung mga pinsan ko sa lola ko, tsaka tsahin ko. Yun, doon ako nag-start, bumalik na ulit mag-tats. Kamusta na yan, pre? Okay ka lang dyan? Ganda? Lang naman. Okay. Linis. Di ba malikot? Huwag lang ako tatawa ng masyado, no? Cute lang. Ano, sagutin natin yung follow-up question nun, nung paano ka nagsimula sa tattooing. Ano yung unang nagtulak sa'yo na subukan siya? Ay, hindi, nasagot mo na pala to. Yung equipment. Pinaubaya sa'yo ni May Tochi. nagbigay kasi. Tochi yun, di ba? Sige, Ay, Tochi. Tochi. Pinaubaya Daddy sa'yo. Toch. Shoutout sa'yo, Daddy Toch. Next question natin. Question number 2. Ano yung pinakaunang tattoo na ginawa mo? And kamusta yung feeling habang ginagawa mo yun? Yung una kong naging tattoo is kay Clark na, di ba? Ano yun? Anong design nun? Ano yun? Origami na, yung Okay, ibon, parang origami. ibon. Nakita ko yun. I-flash ko dito yun sa pag in-edit ko na to. Yun. Anong tanong dito? Feeling na ginagawa. Masarap. Nakaka-enjoy pagbalat na. Kasi pagka fake skin, medyo iba yung feeling eh. Kasi iba yung pagpasok ng ink, ganyan. Sa akin sa naging experience ko. Masyado ba malambot ang fake skin? May katigasan siya kasi synthetic lang talaga siya eh. Pero paano yung pagkakaiba nun sa pagbaon sa mismong pagbalat na real skin? Anong pinagkaiba niya na napansin mo? Pag sa balat, mas malambot siya eh. Ewan ko. Mas fragile ang balat? Ah, Tsaka pag yun nga, iba yung control, magiging ano mo. Kaya sabi nga ni Master Prix, kasi di ba halos isang buwan ako puro fake skin lang. Sabi niya, mag-testing ka na sa balat kasi mahirap pag nasanay kang puro fake skin lang. Pero So, parang binasbasan ka na rin ng isang grandmaster nun, pre. Oo. Pwede ka na sa balat. Nakita ko yung mga pina-fake skin mo. Pwede ka na sa balat. Sabi, Gawin mo na. Sabi Para. niya ganun, kasi pagka nasanay daw ako masyado sa fake skin, pagdating naman sa balat, nag-iiba naman yung pakiramdam. Yung magiging... Maninibago ka kasi nasanay ka eh. Parang nag-Windows ng matagal o kaya nag-Android ng matagal. Tapos sumaba ka sa OS. Tapos nasanay ka na maigi ng isang dekada ka na nag-Android tsaka Windows. Pagdating mo sa OS, nalilito ka. Pero kung tutusin mas madali nga siya eh. No? Oo. Hindi, tingin mo, ano mas madali? Sa Mag-tattoo ng face skin, balat? Sa Mas balat. madali ang balat. So, Para sa akin. Kasi pag fake skin, medyo messy din eh. ang ano lang talaga niya, permanente kasi yun. Pag sa balat, customer na yan eh. Client na yung inaalagaan mong balat dyan eh. Katulad ng fake skin, pwede kang bumili lang ulit, no? Oo. Talon tayo sa question number 3. So, sa ngayon, question number 3. Sa ngayon, anong tattoo style yung pinaka-enjoy mong gawin? Line work, lettering, minimalist, black work, symbols, or iba pa? Sa ngayon kasi wala pa rin talaga akong maisip na yung magiging forte ko or what. Yung parang ini-enjoy ko na lang din na matuto. Yung lahat ng process na. Para kahit pa paano maging versatile ako na, sige, kaya ko kahit lining lang. Kumbaga kung ano yung kailangan ng mga lumalapit sa'yo, sige, aaralin ko maigi yan. Ko naman. Tapos, yun nga, di ba yung last na maidi ko, yung kagabi na pre-practice ko. Anong design nun? Parang pointillism or something. Pero may lining din lang din siya. Ano yung itsura nung design nun? Yung bunny. Yung Bad Bunny. Bad Bunny. I-flash ko yun dito kapag sinipag ako mag-edit. Yun. Pero ganda nun yung Bad Bunny nakadila. Tapos yun nga. Ngayon, para din, nagpo-post ako sa threads ng 3 minimal tattoo. For how much? For 1K. 3 minimal tattoo for 1K, parang 333 pesos isa? Nasa Paano pag tumawad na isa lang? Ay, Huwag sayang pamasahe. Yung 1K muna, tatluhin muna. O kaya tatlo sila magtotropa. Hindi ubre.
Bakit? Siyempre, ano ako nung needle. Ay, sa bagay, oo, Mag-promotion. iba-ibang needle pala sila, o iba ang Mag-promotion. costing nun. Maganda yan pag mga Valentine's kumuha ka ng mga promo eh. Couple tattoo for only. Dalawa sila nun, pre. Pero yung presyo nun, di ba? Ano na, makatarungan. May promo May pagka, promo. may promo pag tatlo yung nabitbit mo, ganun. Ibig sabihin, pwedeng, anong tawag dyan? Ano yun? Yung mag-iimbita ka? Hindi, I mean, di ba, Valentine. So Ah. sabi mo nga, pang couple. Okay lang kahit tatlo yung couple Kahit mo. tatlo yung kakopol mo, para si BNK? Parang Parang BNK. BNK nun, tatlo yung kakopol mo. Magkano yun pag ganun? Tatlo girlfriend mo? May promo, bigyan natin ng promo. Paano pag tatlo boy? Ano mas mahal? Pag ang dinala nila, tatlo yung girlfriend? O pag ang may nagdala sa'yo, tatlo boyfriend? Puta, parang mahirap yun ah. Parang sexist yung tanong eh. Medyo mapamabash tayo. Sexist yung tanong. Erase. So sa ngayon, ang ano mo ay ayaw mong magpakulong sa isang or hindi ka nagpo-focus sa isa kasi iba-iba rin naman yung ginagawa mo eh. Oo. Pero yun nga, gusto ko rin namang magkaroon ng sariling nga. Pero yun, siguro yung kagabing ginawa ko, mga more on ganun yung mga Matripan papracticing mo ko. na talagang trip mo siya. Oo, kasi Yun ang sinisigaw na style ng puso mo ngayon. bukod sa madali lang, hindi naman sa madali. Kumbaga yung process, matagal, pero yung impact kasi sa skin, hindi ganun ka bugbog yung magiging ng skin. Kasi magaan lang talaga yung magiging glow ng Okay. Wala siyang masyadong kailangan daliman, panggigilan. Yun? Kiss-kissin. Yung pag sinishading, no? Kikis-kissin. Yun na yun. Yun yung pinaka-podcast na. Nasagot na natin lahat eh. Gusto mo pa ba yung ginagawa mo? Gusto mo pa ba yung pagpa-podcast natin na to? Okay lang. Tigil na Parang natin to. nagkukwentuhan lang din naman tayo, pero Tigil na natin to. Kaya lang pre. Tigil ko na to. Tama na to. Nasagot na yung mga tanong. Okay na. Masaya kami sa ginagawa namin. Yun, tama na. Tigil na to pag ganito.